So yan, meron na naman tayong pasyente dito sa ating lamesa at hindi naman ito electric fan. So ito naman ay Bluetooth speaker. Yan. So ang brand nito ay wala. Ayan, wala siyang brand. So ito yung mga typical na speaker na mamurahin. Yan, tinamaan na tayo ng malat. So yan, ito yung mga speaker na typical na makikita sa Shopee. Yan, ito yon. Yan, so kung mapapansin nyo rin, ito ay ni-repair ko na. Yan, meron na siyang TP4056. So ang problema naman ito ay ayaw mag-on. So on natin. Ito yun, naka-on. On. Ayan. So walang reaksyon. So off natin. So on ulit. Wala. On. Wala rin. So itong charger niya dito hindi na yan gumagana. So gumagana yan siya kaso mag-overcharge yung battery na bago nating kabit. Yan, kaya rin ko pinalitan yung battery nito kasi yan, bago na yung battery niyan. Kasi ang nangyayari mabilis siya malobat saka nag-overcharging. Naranasan ko lang umusok ito dahil dyan sa charger ng speaker. Pero nakapagtaka dito sa charger niya, dito sa inayos ko, itong original charger niya, pag hinugot mo sa saksakan, yung battery voltage ay nasa good ano pa naman, nasa safe level pa siya. Pero pag sinaksak mo, maabot na siya ng 4.250. So delikado yon. So pagka lithium ion, hindi na pwede yan, lalo na sa 18650. Hindi bawal na bawal. So ngayon kita nyo naka-on pero walang reaksyon. Susubukan nating charge. Sak natin tong charger to. Mumurahin lang din. Yan, so saksak natin. Ito tayo magsasaksak. Yan, so taas natin yung ating camera pala. Taas natin. Ayaw magbukas. Yan, ayos lang natin yung ating setup sa tripod. Yan, so mali yung setup ko sa tripod ko eh. Yan. Tapos angat natin yung camera. Yan. So dito tayo mag-on. Yan, dito sa ating bagong jug at latching function. Yan So hindi hindi pa tayo naka-on sa breaker. Yan, hindi pa tayo naka-on. So patay na muna natin itong electric fan. So ito yung ating breaker. So ito yung nag-iisang breaker sa testing area natin. Sa testing. So makikita nyo dito sa kanyang ilaw. So patay natin to. On natin, may ilaw. Yan. So bawat breaker may ilaw. Tapos ito yung main. Patayin ko yung main. Patay lahat. Yan. So nilagyan ko siya ng ilaw para nakikita nyo yung power. Baka di kayo naniniwala eh. So naka-on na yan. Itong test valve meron din. So on na natin ilaw. So on na yan. So saksak natin dito sa yan dito. So tignan natin kung gumagana. So titignan nyo, patay natin ilaw. So i-on ko ito sa jug muna tayo. Ay kagwang, tanggal yung ating ilaw. Tanggal. Yan. Subukan natin. Bakit ganon? Ayun, okay lang pala. So saksak natin dito. Yan. Ngayon kuha natin tong jug function. Ayun. Yan jug. So, hindi lang siya milaw, pero to latching na. Yan, ito yung start stop setup ko. Yan, naka-on na siya. Yan, yung pula naka-on.
Pag i-drop, patay. Yan. So ngayon, buksan natin ilaw at madilim. So itong pasyente, subukan natin i-charge. Yung ito yung kanyang wiring cable. Ito, yun itong charger ko, yung pinapahamak ako. Ito sa ano ko. Ngayon, isasaksak ko na. So patayin lang muna natin. Ayan, patay na. Ito, saksak natin. So naka-off yan. Off yan ha. Ayan, naka-off. Naka-off siya. Saksak natin yung charger. Ayan. So ang charging natin is 18 watts. So subukan natin magabang. Ano tayo? Jog. Wala. Ano nangyari? Wala. Wala nangyari. Kaso may nangamoy. At tuminit yung TP 4056. Ayun, umilaw. Umilaw siya oh. Pero napakahina. Ayan. Napakahina niya. Pero pag ay sinaksak natin, saksak natin ha. Naka-off yung ilaw. Para makita nyo kung nag-charge. On. Wala. Ayun, walang ilaw. Walang ilaw. Yung ating ituloy. Pero umiilaw. Ayun o. Umilaw na siya. Tingin ko, pero hindi siya tumutugtog. So, una natin ilaw. Ibig sabihin, so ito kasi itong TV4056 na to, doon sa may kanyang output line, meron niyang 4 na terminal. So yung nasa loob na terminal, yung nandito, yung magkakalapit halos, yun yung battery. Tapos yung nandito, yun naman yung load. So doon ko kinabit. So malamang nag-protect tong TV4056 kasi meron akong ginamit na device. Kinabitan ko siya ng ganito. Ayan, ginamitan ko to siya nito. Ayan o. Ito sira na to. Ito yung sumira sa kanya. Ito. Kasi ito, unregulated yan. Ayan, hindi yan nire-regulate. So meron siyang parts. Ayan o. Ito. So ito yung gumagana naman, may 5 volt. Pero nakasira siya ng device. Kaya itong mga to, itong galing to sa extension, nilagari ko para sana nakalagay yan dito. Nakalagay yan siya, dyan siya sa naka-style para meron ako power supply pang charge. Pero ang ginamit ko nasira. Yan. So ngayon ibubuksan natin, kukuha tayo ng screwdriver. O yan. Yan, tanggal na dito. Galing natin. So tanggal na yung tatlo lang screw nito. So yan, makikita ninyo ito siya. So ito yung kanyang naging bagong wiring. So ito yung wiring sa battery. Dito to sa load side. Ito disconnect natin. Itong load side na ito yung nakakonek dito sa may dulo-dulot na sa dulo at dulo ng TP4056. So ito ang magiging supply dito sa board. Tapos ito naman, kasi yung style niyan wala tong protection sa charging. Ito ay rekta dito sa connector na ito. Ayan dito. Ang ginawa ko para maprotektahan itong battery ko dahil ayoko siyang masira. Ito, ayan. So kinabit ko siya sa load side, yun sa TP4056. Pero dahil kapag ka nasira itong TP4056, sira din yung buong system ay hindi nagagana para maprotektahan yung battery. Pero mayroon pa isang problema. Pag na-shorted yung TP4056 at nagrekta na yung 5 volt dito mismo sa battery, eh delikado yun. So yun ang ating iniiwasan. So ito ngayon hindi siya nag-on ng maayos. Ayan o, halos hindi na siya umiilaw. Yan. So gagamit tayo ng tester. Yan. So ito. So kunin ko lang yung mga tester ko tapos yung test prod para mabilis, para di na maba yung video natin. Yan. So meron na tayong tester.
at yung ating test prod. So on natin to sa voltage para mapatunayan ko na meron talaga siyang output sa 5 volt. Kasi di ba kanina umiilaw yung dito, pag sinaksakan natin itong wire natin, ito pag sinaksakan natin ito, dalawa, yan lang yan ha. Baka sabihin nyo may power supply yan na kabit, wala, wire lang. So pag kinabit natin to, nagkakaroon siya ng output dito. So hindi yun normal. So ito, tester natin dito, ito yung kanyang out, negative out, positive out. So testerin natin. Pag ito yung magkaroon ng output, sabihin sira. Makikita ninyo wala siyang output, wala. So pag testerin natin, so set natin sa buzzer, 0 yan ha, 0. Pag ito ay tumunog, sabihin shorted. Ayan, may 46 ohms tayo. Ayan, shorted 46 ohms. Ibig sabihin yung TP4056 natin ay na short. Ayan, shorted na siya, may 46 ohms, so dapat wala. So ibig sabihin confirm na sira ang TP4056. Ayan, so puputulin na natin. So kuha tayo ng pamutol. So putulin na natin yung sa TP4056 para para testing natin kung pagka nirekta natin okay ba siya. So ingat-ingat lang pagka magbabalat kayo ng wire sa balik natin to sa voltage. Ayan, so 2.5 na lang. So ibig sabihin na drain yung ating battery, na drain. Pero pwede pa yan, 2.5 yung voltage nya 2.5 na lang. Sabihin hindi na yan kaya hindi na siya nag-on. So gagawin natin, papalitan natin. So kung maalala nyo itong charger natin na ginawa, so ito ay isasakripisyo natin para lang magagawa to. So una putulin pala muna natin. Ayan, putulin muna natin itong mga balat, tanggalin natin dahil baka pag nagdikit yan patay, diba? Yan, tapos itong wiring ng TP4056 ay tatanggalin na natin dahil hindi na yan pwedeng gamitin. Yan, so hindi natin ito gamitin. Yan, papalitan natin ngayon ito ng battery. Ngayon, na-disconnect natin yung ating battery. Pag ito ay shorted pa rin, ibig sabihin talagang ito problema. Ayan, 46 ohms talaga. Ayan 46 ohms talaga. Ayan 46. Ayan, 46 ohms. So hindi normal yan sa TP4056 kasi pag meron yung ohms na lumalabas na 46 ohms, pag ganyan ang nagiging niyan, sistema, ibig sabihin shorted na yan kahit mataas pa resistance niyan. Kasi nagbabaser pa siya, ibig sabihin pasok siya sa ohms. So hindi na normal yan sa TP4056 kasi pag sinaksak kamay na charger, automatic sino-short niya yung 5 volt supply. Shorted na yan, kaya hindi na siya umiilaw. Kaya hindi ko may recommend na gumagamit kayo hindi ko may recommend na gumamit kayo ng ganito sa extension. Yung iba ginagamit pang charge ng cellphone. Yan, saksak mo lang dyan para gumagana. So nagcha-charge yung cellphone mo pero unti-unti niya sinisira kasi mabagal yung charge, tapos minsan bumabagsak, tumataas. Yung voltahe lang noon 4.9 lang, mas dihamak na mababa yan dito. So itong mga ganito maliit lang, ito ay 5.2. So dapat lumalagpas yung voltahe ng adapter natin sa 5 volt para mataas yung charging current niya at mas mabilis siya mag-charge. Hindi kagaya dun sa mga adapter na yon
yung galing doon sa charging module sa ano natin, mga ano ba yan tawag doon, speaker ay is dito sa may extension. Sobrang hina nun, hindi yun makaka-charge. Kung mapapansin nyo, in-upgrade ko na to ng dalawang speaker, pero hindi rin umubra, kaya tinanggal ko rin. Pero hindi ko na tinanggal kasi pampabigat din naman. So ngayon itatanggalin natin yan kasi maglalagay tayo ng bagong module. Putulin natin yan siya. So tanggalin natin itong tornilyo. Tanggal na. Ito sa akin lang to gamit, galing itong itim na tornilyo. Yan. So itong speaker na to ay ayos pa, so itatabi natin. Yan natin. So ang iaayos lang natin itong tester, tabi lang muna natin dahil hindi pa naman natin kailangan ng tester, dahil hindi naman tayo pa magte-test. Gagawin natin, tatanggalin ko muna yung TP 5100 ko dito. So hindi ko na ipapakita para hindi na haba yung video natin. So stay put lang muna kayo dyan. So yan, nakuha na natin to, itong ating mga TP40, hindi, TP40 56 tuloy. Ito yung ating mga TP40, TP40 na naman, TP 5100. So ito po yung TP 5100, hindi lang siya makita. Ayan, may 100, kita ba dito? Okay, kakuha. Meron kasi tayong glugan, ginlugan ko kasi to doon sa loob, at kung makikita nyo para sa may papel. So yung ating kasing pinaglagyan is plancha, so expect na natin yon. Kuwang naputol yung ating video. Yan, so pasensya na, naputol yung video natin. So kanina sinabi ko yun yung plano natin. So ito ang gagawin ko dito is ito tornilyo ko siya. Ay, hindi pala kasya. Ayan, so hindi po siya kasya. Hindi siya kasya. Ibig sabihin, hindi natin ito ilalagay. So pagawin natin yung plano. So, dahil wala na akong heatsink, so pwede lang yan na wala nang heatsink, so okay lang. Ito naman na yung charging current, ito ay 2 ampere, pero yung charge natin 600 milliamps lang yan, or 1 ampere lang ang tinatanggap yan. So subukan muna natin to na ilagyan ng ano. So ito ililipat ko to, itong TP4056 na to, susubukan ko pa rin to siyang gamitin yan, pero yung input na lang niya, ito na lang yung ating gagamitin. So tanggalin natin itong TP4056, pero bago yan, tanggalin muna natin lahat ng parts. So papas forward ko na lang, tapos magpapainit na rin tayo ng hinang. So baklasin na natin lahat. So pass forward ko na lang. Got a toolbox in my hand, a schematic in my head, cracking codes and circuits, bringing dead tech back from the dead. From amps to ohms, I'm chasing that spark, live on the screen, lighting up the dark. Solder the future, troubleshoot the past. Every project's a puzzle, solve it fast. Cameras roll, let's flip the switch tonight. Plug in, power up, and shine so bright. It's Josh Electrical Wires, we're rewiring the world, no time to lie. From flame wires to rockets and fight, innovation's our anthem and we got it right. Josh Electrical Wires, where the volts meet the vision, yeah we're charged to fight. 4056. So ito igugluhan ko na lang ito, or kahit wag na. So dito hindi pa rin natin ito gagamitin. Kung pwede nga lang sana dito ko padadaanin yung ating TP4056 module. Ito sinubukan ko na tong i-cut yung kanyang, i-zoom natin. Sinubukan kong i-cut yung kanyang wala kang panuro.
sinubukan kong i-cut yung kanyang, ayan o, kanyang positive at negative, pero hindi ko na-cut. So ang gagawin na lang natin is hindi na natin to gagamitin, yung kanyang charging module lang. So yung gagamitin na natin ay ito na yung ating TP4056. So medyo pangit lang siya tignan, pero sinasabi ko sa inyo maayos yan. Mas maganda pa yan sa kahit anong charger na nabibili dyan, plus universal pa yan. So ngayon ito yung speaker. So yung TP40 na ito, tanggalin lang natin yung mga wire. Tanggalin lang natin. Tanggalin natin itong wire. Tanggalin natin yung wire. Ayan, matanggal. So ayan, tanggalin natin yung wire ng TP40 TP5100 kasi para maano natin siya magamit. So para ma-set up natin yung kanyang wiring. So tanggalin ko lang muna yung wire. Natanggal na natin yung wirings ng TP40 ng TP5100. Ito, natanggal na natin yung wirings niya. So maayos na. Medyo mainit-init pa. So kung sakaling ang plano natin dito ay ito na ang gagamitin, marami tayong space. Pwede natin lagay dito. Ayan, dito. Dito lang natin. Dito siya. Pwedeng dito. Pwede rin dito sa likod. Ayan, pwedeng dito rin, nakalagay yan dyan. At yan dito may butas siya. Ayan, so pwede siyang ma-short. Kaya kaya ang gagawin natin, ayan, magkangayos lang natin, masikip na tayo dito. So ang paplanuhin ko, ito ay gagamitin ko pa rin. Ayan, ito. Pero ito ay puputulin ko na yung kanyang system dyan. Tatanggalin ko na yan. Tapos dito ilagay ko yan dito. Yan. Saksok ko yan dyan. Yan. Nakasok siya dyan. Kasi pag nakalagay ito dyan, ito nakalagay. Yan, dyan siya naka-swak. So maganda, di ba? Pero dahil nakalabas yan, nakalabas. So hindi rin maganda. So mahirap talaga magplano. Bubutasan ko na lang ulit dito. Dito yan sa gilid, dito yan, dito. Pag na ko na dyan, butasan ko, igugulo ko ulit. Yan. Igugulo natin ulit dito. Ito pala. Yan dyan. Tapos itong output nito, igugulo natin. Itong output pala nito, ihinangan natin. So ikakat natin yung output na. So hindi natin na putol yung ating TP4056. So naputol ko man siya, yan naputol. Pinutol ko siya. So nung pag-test ko, wala tayong output na nakuha. So ibig sabihin ito ay hindi talaga uubra. So ang gagawin natin, test natin dyan. Gawin natin, i-off na yung yan. So ito, gumagana naman to. Gawin na natin, papatulayan na lang natin ng DC. Lalagyan na lang natin ng mabang wire, tapos DC. So tapos dito, diba dito meron siyang malaking compartment. Diyan natin lagay yung ating charger. So, yan, naka wire siya. Tapos irekta yan dito sa kanyang 5 volt supply ng ating ito. So or pwede natin gamitan ng 12 volt jack itong ating speaker. Pwede natin gamitan ng ganon. So pwede rin yung ganon na gagawin natin, 12 volt jack. So ang problema lang doon, pagka nagano tayo 12 volt, pagka wala tayong adapter mo halimbawa ginagamit, hindi na tayo makakapag-charge kagad. Pero pagka ang disadvantage naman na DC wire yung ating gagamitin,
hindi sa papangit. Hindi sa papangit yung kanyang performance. Kundi laging may nakabuntot dito sa kanya. So ayoko naman ng ganun. Tapos nagkukuha-kuha ng adaptor. So mas pipiliin ko na meron tayong adaptor dito sa baba dito. So gawin natin adaptor yung ating lagay. Tapos yung kanyang charging indicator ay ilalagay natin dito rin, dito sa gilid, dito dyan dito sa gilid. So dyan natin lagay. So, magbubutas tayo dito, dito. So butasan ko lang. So dyan lang muna kayo. So yan, so meron na tayong parts. So etong kailangan nating parts. Ayan, 5mm na LED or yung ating 3mm yata to, 2mm, 3mm na LED, pwede yan. Asa sa inyo kung ang gagamitin nyo ay pula, green, blue, yellow, yan. Pero ako ang gagamitin ko green sa fully charge at pulang LED sa charging. So yung dalawa yan sila. Tapos kuha tayo ng yan, so pwede kaya to. Kung meron kayong ganito, yan, kung meron kayong ganito siya, yan, kung meron kayong ganito na pang tawag dito 12 volt short circuit protection, ako meron pero hindi ko gagamitin. So gamitin ninyo. So pwede rin kayong gumamit ng prototype board para mas maganda, pero ako hindi na ako gagamit niyan. Yan. So, maganda. Pero pwede rin naman akong gumamit yung maliit lang. So gagamit ako ng maliit lang. Yan. So ito, maliit lang. So gagamit tayo niyan. Tapos yung mga connector, yan, connector. So, gagamit din ako nito. Ay kagkuwang natanggal kanyang insulation. Tanggal yung kanyang insulation, tikas shadow. Yan. So gagamit ako ng mga ganito, mga jack connector. Yan. So ngatanan natin. So dito i-desoldering ko lang. Tapos gagawin ko lang muna ito. So ganyan, itong LED pagkakabit-kabit lang natin, pagtatagpi-tagpiin ko lang muna kagaya nito. Nakatagpi-tagpi, nakaganyan siya. So ganyan, pwedeng ganyan ako, ganyan. Tapos yung ating mga konektor para sa kanya. So ito, hindi ko to gagamitin ng connector kasi hindi siya kaya. So gawin na natin. So, hindi ko na siguro ipapakita yung mga gagawin ko. So basta iwa-wirings ko na, tapos ituturo ko na lang lahat ng gagawin ko. Turo ko na lang yung mga ginawa ko. So yan, stay put lang muna kayo dyan. So yan, na ayos na natin yung ating Bluetooth speaker. So maayos na yung ating mga ating mga yung ating wirings. So na wirings ko na siya. So bale ito. So dahil sabi ko nga kanina, ayos natin yung wirings. So hindi ko na ipakita yung pag-wirings, pero i-explain ko sa inyo kung paano gumagana. Pero wait lang, mayroong blue butas dito. Ayos lang natin. Kailangan gulo na glow itong jack na to, kasi itong jack na to ang madalas nagagalaw. So dapat maayos yung pagkakalagay sa kanya. Yan, sa namakmak na yan, glue stick. So ikaganyan lang muna natin. So pangit yung gawa natin, pero okay lang yan. So yan. So kung makikita nyo, ito yung kanyang itong kanyang
red connector. So yan ang connector ng battery. Kung makikita nyo, ito yung battery, di ba? Itong wire niya, positive, negative. Parallel lang siya. So hindi kagaya dun sa isa nating TP4056. Wala na, hindi ko na nakita yung isang TP4056. So sa TP4056 yung sa TP4056 na module, lalagay ko na lang dito. So yung kanyang charging module, yung charging module na yun ay merong output terminal. So itong sa TP5100, so wala, charging lang ang meron siya. Yun lang yung pinaprovide niya. Kaya ito, naglagay lang ako ng connector. Tapos ito, nirekta ko na. Yan. Nakarekta na siya dyan. Tapos ito, may malaki pa yung sobrang wire. Oh. Yan. Yan. So, nasobrahan ko. Kasi pagka ako gumagawa, mas minamabuti ko na sinusobrahan yung wire. Kagaya nito. Ito. Kaya yan. So i-ano natin. So, una nating i-ano is itong jack. Ito ay 12 volt. Ayan o, 12 volts. Ayan, 12 volt siya na jack. So ayan o, 12 volt. So 5mm yata yan, 6mm na 12 volt jack. Tapos meron tayo dito dalawang LED. One sa red, so or yung charging. Tapos kulay green. So ito lang yan. Ito, tanggalin natin. Tulak natin. Yan. Ito hindi ko na ito igugulo kasi ito para lang nagagalaw-galaw siya. Yan. So ito yon. So green and red lang yan. Tapos ang wirings ko niyan, ito yung positive niya. Saksak natin. Saksak natin dito. Yan o, saksak natin. Kita ba? Gabi na rin kasi kaya nagmamadali na ako. Yun. Naka-red na siya. Naka-red indicator oh. Tingnan natin ilaw. Ayan. Naka-red na. At the same time, umilaw na din yung ayan, ito umilaw na din siya. At umilaw na rin to. Tanggalin natin. Tanggalin na yan oh, umilaw na. Umilaw na yung LED. Pag na full charge yan, ito naman ang umilaw. So ngayon, tester natin itong output. Yung output niya is ba't di ko makuha yung output? Ayan 5.6, hindi pala kita. Ayan, so pag tinister natin dito sa terminal, ayan, wala pala. Ayan ay 5.67, 5.60 or 5.677. Yan. So ibig sabihin, uy, ba't parang umiinit yung wire. Umiinit yung wire. Ang kagawang hindi niya kaya. Ako hindi kaya ng battery. Umiinit yung wire. Patay tayo dyan. Umiinit yung wire. Pero mainit. Ito hindi, syempre LED lang yan eh. Pero mainit. Ito hindi lang masyado. Kapal to eh. Ito lang. At ganon. Ilang amperahe ba dumadaan dyan? Wala kasi tayong clamp meter eh. Ayan. So lubat na lubat kasi to. Itong battery na yan. Itong battery natin. Kasi nga ito na-drain. Na-drain to ng TP4056. Kasi nga nag-shorted na siya. So antabayan na lang natin kung ano. Mainit talaga siya oh. So napaka-delikado to pagka ganito. Ayan oh, umiinit. Pero kahit umiinit yan, kasi pag di ba itong gumawa ko ng charger itong battery na to, ganito rin yung wire na ginamit ko. So malamang umiinit din yun. Tuminit din yung battery. Yung battery hindi. Pero ito, oo. Ayun, napakainit niya oh. Painit niya.
Ay, mainit na siya oh. Kunin natin yung temperature ng ating tester. Tignan nyo, pag chinek natin sa temperature, napakainit. Hindi naman siya ganun kainit, maligam-gam lang, pero unti-unti siyang tumataas ang init. Yung battery ang importante hindi dapat umiinit. So check muna natin yung voltage bago tayo mag check dito sa baka mamaya umiinit yung wire dahil doon. So ayun, umiinit na rin siya. Ayun, natanggal. So napakainit niya rin, umiinit. Kutin natin, wang. Kaya ayan oh, napakainit niya. Ayan, napakainit. Ayan, aray ko. Nako po, patay. So mainit siya. Lubat na lubat kasi itong battery. So tanggal. Tingnan naman natin yung voltahe. Aray ko, napakainit, aray ko. Tingnan natin yung voltage. Aray. Tignan lang muna natin kung ilan para makita lang natin. Kasi baka mamaya tumataas yung voltage eh. 3.3 pa lang. So kailangan kong palitan yung wire nito. Naku, dumikit na yung wire nito sa battery. Tapos kailangan ko siyang lagyan ng heat sink. Ito, ayan, mainit din yung buck converter oh. So kailangan ko tong lagyan ng heat sink. So hahanap lang ako ng heat sink. So ayan, na palitan ko ng wiring ulit. Yan o, pinalitan ko na siya ng bagong wiring sa battery. Yan, ito yung wiring sa battery. Itong dalawang makapal. Yan. So ito yung number 18 na wire sa flat cord. Yan, speaker wire. Yan, kasi kung malala nyo, itong wire na ganito umiinit pagkat siya na charge. So ngayon charging niya siya. Yan o, nakailaw na red. Yan. So ito sa LED, manipis pa rin yung wire kasi LED lang naman yan. Tapos ito yung dalawang speaker wire. Yan, ay speaker wire. Yan. So nakadirekta yan dito. Tapos may heatsink. Itong heatsink niya hindi na umiinit kasi pa full charge na yan. Yan, malapit na siya mag full. Tapos ito, hindi na rin siya mainit. So ito magtataka kayo, manipis pa rin. So ito ay 10 ampere wire na mukhang manipis. Hindi rin naman siya umiinit eh, kaya hindi ko napalitan. Kasi tignan nyo naman, saan nagulo yan. So naka-charge pa rin siya. So success tayo dito. At ang maganda rin dito, nabutasan ko siya dito. So may exhaust pa rin siya. Kahit wala siyang fan, may exhaust pa rin na lalabasan yung init. Yan, kahit ganyan. So ito, kinipultay ko lang sila kasi pag glue, kita nyo ito dito, ito tong back converter na to nakalagay yan dito eh. Ang nangyari, nahulog, kaya kinipultay ko na lang. Tapos nagdagdag ako ng isang heatsink dyan. Yan, dalawa. Kasi itong malaki, para lang ma-heat niya, para lang matanggal niya yung init. Yan. So maya maya babalik na natin, pero tester lang muna natin. So wala tayong tripod ngayon. Katabi kasi kinabukasan na to eh. So tester lang natin. Tester. Yan, tester lang natin. Aray ko, nakagat ako ng lamok. Yan, 4.181. Yan, may negative side kasi mali yung ano ko. Yan, so naka 4.181 na kagad tayo. So ibig sabihin working na siya. Yan. So yung kaganina, yung sinabi ko na wirings niya, ay yun pa rin yun. Binago ko lang yung wire. Yan. Yan. Pagkagamit kayo ng heatsink, kaberan nyo ng pang kahit anong insulation para hindi magdikit-dikit tong linya niya, yung pinaginangan, puputok yan or masunog. Yan. So currently charging pa rin siya ngayon, pero yan, kaya pinalitan ko na makapal kasi 2 ampere yung kanya kayang i-supply, kaya mas minabuti ko napalitan siya. Yan,
dito sa wiring, dito sa battery, tsaka dito sa input. Yan. Ito kasi, itong converter ginamit ko to as power supply niya. Tapos ito actually, ito nga yung power supply natin, oh. Ito, na-charge siya. Wala kasi ako mahanap na adapter ko na 2 ampere. Lahat ay, ayan, oh. Ayan nyo, 1.67 ampere lang. Ayan, 5 volt, 2 ampere pala. Ito naman, ito, kanyang current lang ay, ayan, focus. Current lang niya ay 2 ampere din. Ito, dalawa pala to. Paklong, hindi ko natignan. Pero wala rin kasi akong type C or micro USB na ganon. Balak ko, puputol ako ng wire tapos na 5 volt wire tapos saksak ko dyan. Pero naisip ko, mahihirapan yung adapter ko, masisira. Kaya mas pinabuti ko na 12 volt na lang. Yan. So, ito medyo umiinit na. Pero kanina mahinit na mahinit to. So, ibig sabihin mataas talaga yung charging current ito. So, charging pa rin siya. So, pause ko lang muna itong video na to at pakita ko sa inyo pagka nag full charge na siya. So, ayos pa rin naman yung speaker. Ito pa rin siya. Gumagana pa rin yan. So, gumagana na siya. Kasi ito, illumination light niya yan. So, yan. So, yan. Na full charge na. Tagal ko hinintay. Yan o. Kulay green na. Tapos dito, meron na siyang kulay blue. Patay natin yung ilaw. Ayan. Hindi pa kita. Ayan. So, meron na tayong kulay blue. You know? So, tapos dito ay kulay green. Sabihin ito ay fully charged na. Ano natin ilaw. So, pwede na natin tong ikabit at i-assemble. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Yan, oh. Isang gabi at kalahating araw ang paggawa. Yan. So, saka siya na perfect. So, 12 volt supply ang kanyang nagiging charger. Yan, 12 volt. Yan, oh. Maganda. So, kanina naka-red yan. Ngayon is ngayon is naka-green na. So, sabihin yung ating TP5100 ay gumagana. Yung heatsink, hindi na mainit. Yan, hindi na. Yung battery, hindi na maligamgam. So, kanina maligamgam to kasi mataas ang current. Kasi kung matandaan nyo, yung TP4056 ko dito ay nasira, di ba? Dahil sa 5 volt charging dahil dun sa may 5 volt output module natin. So dito yon nakalagay. Yan. Kaya yan ang naging resulta. Kaya ito naging 2.5 volt na lang. So ngayon ang kanyang input or yung output ng battery, kaya dahil full charge na to, matagal yan charge from 2.5 hanggang ilang voltahe yan. Ayan, 4.1 50 sarado. Ayan, sabihin nyo ha. Ayan, battery yan, rekta. So good. Yung ating input, check ito ng 5.3. Ayan, 5.3. Ayan o, 5.3. Yung input naman natin ay 12 volt. 12 volt. Ayun, 12.3. So, okay na. Yan. 4.1. 49 na. So, okay na to. So, i-assemble lang natin. So, stay put lang muna kayo dyan. So, yan. Na-assemble na. So, makikita nyo, tinakpan na natin yung sa TP4056. Tapos, yun dito sa kanyang original. So, hindi na siya micro USB. At hindi na rin siya type C. At 12 volt na siya. So, fully charged pa rin. So, hindi ko pa siya hinugot. Hindi ko hinugot yung kanyang charger kasi hinihintay ko kung sakaling bumabagsak yung voltage niya, kung kakabit pa.
kung mag-charge pa kasi ang ano ba na full charge na tong TP5100. Pag nag-deplete yung battery natin ng almost 4 or 3.9 volt, kasi itong voltage nito ay 3.86 na kanina, tapos naging 3.150 nung nag-disconnect siya, nag-disconnect yung ating charger, naging fully charge, standby. So nung nag-standby, so naging kulay green na siya, so dapat hindi na yan babagsak ng 4.1. So pag bumagsak yan ng 4.130, yun kasi yung charging voltage niya sa cut off. Pagka nag-cut off yan, tapos bumagsak yung voltage ng 4.30, ibig sabihin nag-deplete, nag-charge ulit siya. So patataasin niya ulit yun. So paano sa pagkakataon na to, hindi. So hugutin natin, good na. Pero pag sinaksak natin, charging ulit yan. Yan, charging ulit. So okay na yan. At ang kagandahan is pwede siyang gamitin naka-charge. The Bluetooth device is ready to pair. Yun, so gumagana na. The Bluetooth device is connected successfully. Yan, gumana na. Yan o, so may ilaw na. Meron na rin tayong ilaw dito. Subukan natin. Ay, hindi, wala pa tayong cellphone. So yan, okay na yan. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa DIY natin. Yan, may exhaust siya dito. So kita tayo sa susunod na video or kung magla-live tayo. So bye bye.